Kabanata 2776. Nagiging lalong nanlilinlang. Bang! Malakas na tinapik ni Hu Chanfo ang mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng manipis na ulap. Si Chen Peijiang na may bali ang binti at braso ay nakahiga sa stretcher sa harap niya na may mahinang tingin sa mukha. Elder Hu, lahat ng sinabi ko ay totoo. Totoong nabigo si Elder Wei Gongyan na talunin ang kabilang partido, sabi ni Chen Peijiang. Ang misteryosong lalaking iyon ay talagang napakalakas. Ang pangungusap na ito ay isang katotohanan. At walang gaanong kumikilos dito. Ang makapangyarihang kakayahan ni Li Yuran at ang kanyang mga palad tulad ng pagsusuot ng mga bulaklak at paru-paro ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Chen Page. Iyang. Hindi ko man lang matalo, halos maduraj na paano ko maaagaw ang dust-free na kutsilyo. Napakalakas na ng mga kamao ni Elder Wei. Kahit siya ay hindi nakahanap ng pagkakataong talunin ang kalaban. Paano magiging napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang panig? Sinubukan ni Hu Chanfo ng kanyang makakaya na pigilan ang galit sa kanyang puso at nagtanong, daan. Ang lakas ni Wei Gongyan ay napakahusay sa mga matatanda ng MA. At pagkatapos ng napakaraming taon ng paglulubog sa kamao, hindi inaakala ni Hu Chanfo na matatalo niya siya, ngunit ang misteryosong lalaking ito ano ang pinagmulan, upang matalo si Elder Wei napakadali ng Gongyan, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Sa totoo lang, kahit na si Elder Wei Gongyan ay hindi nakahanap ng anumang pagkakataong manalo. Hindi siya naduraj. Si Chen Peijiang ay itinuturing din na pinakamahusay sa kanyang mga kasamahan. At mayroon siyang napakataas na pangunawa sa martial arts. Ang pamamaraan ng palad na iyon tulad ng pagsusuot ng mga bulaklak at paru-paro ay maaari lamang na suportahan ng mahinahon sa mga alon-en. Mga umaalon na kamao. Tila ito ay pangunahing, walang kapangyarihan. Una, minamaliit ni Elder Wei Gongyan ang kalaban at pangalawa, natalo siya ng lambot. Pagkatapos ng isang paghinto, isang mapait na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Chen Peijiang. Para sa akin, ito ay isang malaking puwang sa lakas at ang puwang na ito ay hindi maaaring sarado sa maikling panahon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Hu Chanfo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, sabi mo ang palm technique na ito ay parang may suot na butterfly, ngunit wala talaga akong maisip na Jianghu martial art. May ganyang palad. Sinabi ni Chen Peijiang. Nakita ko minsan ang kabanata at maaaring si Elder Wei Gongyan ay ganoon din kaya mabilis siyang natalo, kung hindi, mahirap talagang husgahan kung sino ang mananalo o matatalo. Mahirap ba talagang manghusga? Ang mga salita ni Chen Peijiang ay medyo labag sa kanyang puso. Si Hu Chanfo ay mahigpit na nahawakan ng susi sa bagay na ito, Diane. Ang ganitong uri ng palm technique hindi dapat isang bagay na maaaring laruin ng isang tao, tama ba? Dapat ay babae. Sinabi ni Chen Peijiang ang paghatol ni Wei Gongyan, nakita ni Elder Wei ang mga mata ng misteryosong lalaking ito, at ang mga mata ng lalaking ito ay tila napakaganda. Napakagandang mga mata nang marinig ito, isang figure na may walang katulad na anyo ang lumitaw sa isip ni Hu Chanfo na halos likas. Baka ikaw, Li Yuran. Pumalik ka na ba? Pinagmasdan ni Hu Chanfo ang kanyang mga mata at ang liwanag sa kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap. Oo, pagkatapos na banggitin ang pangalan ni Li Yuran, ang kumikislap sa mga mata ni Hu Chanfo ay liwanag, hindi pagmamahal. Marahil wala na sa kanya ang tinatawag na pagmamahal kay Li Yuran, ngunit ang hangad lamang ay ang pananakop at paghihiganti. Siyempre, mula sa puntong ito, ang tinatawag na pagmamahal ay nasa dulo. Kung ito ay lumitaw sa puso ni Hu Chanfo ay hindi pa rin alam. Hindi ako sigurado kung ang taong ito ay Fairy Lin. Totoong sinabi ni Chen Peijiang. Pagkatapos ng isang paghinto, umiling si Hu Chanfo at sinabing, gayunpaman, hindi ko pa nakita si Li Yuran na gumamit ng ganoong pamamaraan ng palad, at hindi ito kay Zhong Yangshan, minana. Ngunit nagpatuloy si Hu Chanfo sa pagsusuri. Nakakatwira na ang misteryosong taong ito ay dapat na isang babae. Ngunit sa buong mundo ng Jianghu, ang mga makapangyarihang babae ay bihira, at ang gayong tao ay napakalakas, natatakot ako na hindi. Pareho, hindi magiging isang hindi kilalang tao. Sumang-ayon si Chen Peijiang at tumango. Kung ikaw ay isang taong walang pangalan, hindi mo kailangang itago ang iyong ulo at ipakita ang iyong buntot. Kailan nila maibabalik si Elder Wei? Sabi ni Hu Chanfo.
Pagkasabi niya nito, halatang halata ang mga kalamnan ng mukha niya. Tama, si Chen Peijiang at ang 5 Young Masters lahat ay bumalik, ngunit si Elder Wei Gongyan ay pinigil ng kabilang partido. Ang mga matatanda ng marangal na Mount MA ay pinigil ng ganito. Ito ay isang kahihiyan para sa buong pangkat ng MA. Unang maisip ito ni Chanfo, nagalit siya at biglang hinampas ang palad niya. Ang mesa sa tabi nito ay agad na napunit ng palad na ito. Surui, malupit ka talaga. Galit na sabi ni Huo Chanfo. Tama, si Surui ay halos parang inihaw si Huo Chanfo sa apoy. Iniling ni Huo Chanfo kay Chen Peijiang na pamunuan ang sekta sa loob. Ang 5 Young Masters na bumaba ng bundok. Sa kanyang palagay, ito ay isang madaling gawain ng walang anumang kahirapan. Si Chen Peijiang ay orihinal na napakatalino sa martial arts. Ito ay hindi isang problema sa lahat. Oo nga pala. Maaari mo ring hayaan ang mga Young Masters sa bundok na mag-ehersisyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay magiging mga tiwala ni Huo Chanfo sa hinaharap. Pero hindi ko akalain na maaaring tumaob ang bangka sa gutter. Lahat silang 6 ay malubhang nasugatan. Huwag isipin ang tungkol sa ganap na paggaling ng hindi tumatagal ng ilang buwan. Kahit na gumaling ka, maaaring mahirap bumalik sa orihinal na antas. Pagkatapos ng lahat sa paraan sa martial arts, ang malubhang pinsala na sumasakit sa mga kalamnan at buto ay may malaking epekto. Sa totoo lang, laging maingat si Huo Chanfo. Upang maging mas ligtas, ipinadala niya si Wei Gongyan doon. Double insurance na ito. Sa hindi inaasahan. Ang pares ng insurance na ito ay nabigo ng hindi inaasahan. Sa kanyang sarili. Para kay Wei Gongyan, ang gawaing ito ay tila hindi mahirap. Napakalakas ng kanyang mga kamao. Kapag nabaril na sila, kakaunti na ang makakalaban. Gayunpaman, lahat ng mga taong ito ay malubhang nasugatan at ang isang marangal na elder na si Wei Gongyan ay pinigil pa ng kabilang partido. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. At lahat ng ito, ganap na responsable si Huo Chanfo. Responsibilidad niya ang lahat. Sariling desisyon ni Huo Chanfo na ayusin ang isang tao na agawin ng walang alikabok na kutsilyo at ang ulo na siyang Chonglo ay hindi kasali. Sa makatuwid, dapat ipaliwanag ni Huo Chanfo ang bagay na ito ng mabuti. At bumawi sa sarili mong kapangyarihan. Bagamat naging elder na siya ng Mount MA, medyo mabagsik pa rin na himukin ang ibang matatanda na gumawa ng mga bagay para sa kanya, nakatumbas ng pagbuo ng isang gang. Ang pag-aresto kay Wei Gongyan at ang mga pinsala ni Chen Peijiang at iba pa ay naglantad ng lahat ng ito sa araw. Siyempre, sa kasalukuyang lakas ni Huo Chanfo, natural na kakaunti ang mga tao na naglalakas loob na magpahayag ng napakaraming opinyon tungkol dito, ngunit ang pag-ungol sa likod ay hindi palaging maganda. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay iyon. Pinaikit ni Huo Chanfo ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako naniniwala na hindi alam ng sect master ang nangyari ngayon. Si Yang Chonglo ay maaaring tumayo mula sa maraming natitirang master at maging pinuno ng MA. Natural, mayroon siyang napakalakas na lakas, superhuman na ugali, at sobrang kontrol sa sekta. Sa pagkakataong ito, pinakilos ni Huo Chanfo ang napakaraming master para lumabas at kunin ang walang alikabok na kutsilyo. Bilang ulo ng pamilya, imposibleng hindi malaman ni Yang Chonglo. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan. Pumayag siya sa lahat ng ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay gusto rin niyang makita kung magtagumpay si Huo Chanfo. Kung matagumpay na maibabalik ni Wei Gongyan at ng iba pa ang Wachen Knife at He. Kung gayon ito ay isang magandang bagay para kay MA. Si Yang Chonglo. Bilang pinuno ng sekta, ay natural na masaya na makitang mangyari ito. Kung hindi niya ito madala, dapat ilagay ang palayok sa ulo ni Huo Chanfo. Si Huo Chanfo ay sabik na gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. At mapanlin lang na gustong magdagdag ng mabigat na bigat sa kanyang hinaharap na kompetisyon para sa posisyon ng pinuno. Ngunit napagtanto niya ngayon na ang pinunong si Yang Chonglo ang siyang kumokontrol sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena. Ngayon, talagang may problema si Huo Chanfo. Si Chen Peijiang ay kaitiwala din ni Huo Chanfo, na tahimik siya ng mahabang panahon, sinuri ang mga kalamangan at kahinaan, at sinabing, Elder Huo, ito may gusto ka bang sabihin sa boss? Pagkatapos ng lahat, si Wei Gongyan ay naaresto.
Ang bagay na ito ay hindi maliit na bagay kung sinamantala ni Surui ang pagkakataong ito upang gumawa ng isang malaking publisidad, kung gayon ay talagang mapapahiya si MA. Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, ito ay magiging isang mantsa sa Ho Chanfo sa Mount MA. Hinding-hindi ito mabubura. Nag-iisip sandali si Ho Chanfo pagkatapos ay umiling at sinabing, huwag mong sabihin sa boss sandali, ang bagay na ito ay maaaring sugpuin sa loob ng ilang araw. Si Chen Peijiang ay tahimik. Tumango siya. Ngunit sa tingin niya ay hindi ito magandang ideya. Isang elder ang pinigil at ilang young masters ang nasugatan. Kahit na ito ay sadyang itago hanggang kailan ito may tatago. Higit pa rito, malamang na alam na ng pinuno ang tungkol sa bagay na ito at naghihintay kay Ho Chanfo na magkusa para iulat ito. Ang mga mata ni Ho Chanfo ay nagpakita ng isang matalim na liwanag. Ang bagay na ito ay hindi basta-basta madadala ng ganito, ako mismo ay bababa ng bundok at lutasin ito sa lalong madaling panahon. Elder Ho, kailangan mo lang mag-ingat, ang misteryosong taong iyon ay napakalakas, at si Surui ay hindi mahina, sabi ni Chen Peijiang. Alam din niya na walang gaanong kalsada sa harap ng Ho Chanfo, kaya hindi niya ito pinanghinaan ng loob, ngunit pinaalalahanan lamang siya. Kung ibinalik ang walang alikabok na kutsilyo at ang espada, may puwang pa rin para ibalik ang bagay na ito. At may iligtas din ni Ho Chanfo ang kanyang mukha, ngunit kung sina Ho Chanfo at Wei Gongyan ay magdusa sa parehong wakas, kung gayon si MA ay biglang napakabigat. Para mawala ang napakaraming masters. Surui, nakikita ko kung gaano ka mayabang sa MA site. Galit na sabi ni Ho Chanfo. Nang sabihin niya ito, naikuyom niya ang kanyang kamao sa galit, at isang malakas na pagsabog ang tumunog sa kanyang palad. Habang walang awa si Ho Chanfo, dinala ni Surui si Wei Gongyan na namamaga sa ulo ng baboy sa villa ni Xu Xinlan. Siya ay pinigil, ngunit hindi mahirap para kay Surui na makapasok at lumabas. Ang lugar na ito ay medyo malayo at kakaunti ang populasyon. Maaaring makulong si Xu Xingmi ng 3 taon nang hindi natuklasan, kaya hindi problema na ikulong si Wei Gongyan dito ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, hindi siya sinundan ni Liu Yuran, at sa tabi ni Surui ay si Xiao Feiho. Inihagis niya si Wei Gongyan sa banyo, at ginamit ni Xiao Feiho ang shower head para isugod ang ulo niya sa loob ng kalahating minuto, at pagkatapos ay maaliwalas siyang nagising. Ano ang gagawin mo sa akin? Nahihirapang binuksan ni Wei Gongyan ang kanyang namamaga na mga mata, at ang kanyang tono ay tila medyo nalilito. Gusto kong tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Nakangiting sabi ni Surui. Pagkatapos pag-isipan ito, ikaw lang ang pinakaangkop. Sino ang humiling sa iyo na gumawa ng inisyatiba upang maihatid ito? Kabanata 2777. Tinawakan ni Zhong Yangshan ang pinto. Talagang nagdulot ng matinding psikolohikal na anino si Surui kay Wei Gongyan. Ang isang dosena o higit pang mga sampal sa mukha ay hindi lamang bumalot sa mukha ni Elder Wei, ngunit nawasak din ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nakinig si Wei Gongyan sa mga salita ni Surui, ang kanyang namamagang mukha ay puno ng pagbabantay. Ano ang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin ay napakasimple. Sinabi ni Surui, kailangan kong hayaan kang magpatotoo para sa akin. Anong testimonial? Ibinoling ni Wei Gongyan ang kanyang ulo sa isang tabi, mukhang napakatigas. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay laban sa akin. It's your original intention. Tabag ba ito sa iyong orihinal na intensyon? Pumiti si Surui at itinaas ang kanyang kanang kamay. Kung ayaw mong sumalungat sa iyong orihinal na intensyon, kaya lang. Bago matapos magsalita si Surui, hindi napigilan ni Wei Gongyan na kiligin. Talagang natakot siya sa aksyon ni Surui. Anong gusto mo? Sabi ni Wei Gongyan. Gayon din ang pakikitungo sa akin ng paksayo ng MA, napakalihim at walang hiya, hindi ko kayang lunukan ito. Umiti si Surui. Ang kanyang ngiti ay nagpalungkot kay Wei Gongyan. Kung gayon, ano ang gusto mo sa akin? Nais kong ipaalam sa lahat ng mga sekta sa mga ilog at lawa na ikaw ay nasa bundok MA. Hindi sila mabubuting tao. Ang iniisip lang nila sa buong araw ay kung paano sayangin ang kanilang buhay at pumatay ng mas maraming pera. Puno ng panunuya ang mukha ni Surui. Imposible. Talagang imposible para sa akin na sabihin iyon.
Siyempre alam ni Wei Gongyan kung ano ang ibig sabihin ni Surui sa paggawa nito at magdadala ito sa buong MA sa isang kapahamakan. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyari noong sinaunang panahon. Ngunit ang mga pangunahing sekta ay hindi masyadong mahusay sa paggawa nito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Maraming beses kailangan mong mag-alala tungkol sa epekto. Sa pagkakataong ito, si MA ay hindi pinalad at nasaktan si Surui. Kung hindi i-ferment ni Surui ang bagay na ito, hindi siya iyon. Sa pag-iisip tungkol sa posibleng kahihinatnan ng insidenteng ito, ganap na nagbago ang kutis ni Wei Gongyan. Puno ng pamumula ang mukha na nakabukol sa ulo ng baboy, ngunit ngayon ay mapatla na. Haha, ngayon alam mo na takot ka. Mukhang nasa iyo pa rin ang karangalan ni MA. Pumisi si Surui. Ako ay mula sa MA, syempre mayroon akong isang pakiramdam ng karangalan mula sa MA. Kinagat ni Wei Gongyan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang sagot sa kanya ay isa na namang malakas na sampal sa mukha. Ang isa pang posterior molar ay pinalo ng maluwag. Sa pagkakataong ito, hindi ito ginawa ni Surui, si Xiao Feiho ang gumawa nito. Buong gabi siyang nagtitimpi, nang makita ang mga sampal at sampal ni Surui kanina. Nakaramdam siya ng pangangati kaya sa wakas ay nakuha na niya ang pagkakataon sa pagkakataong ito at agad na nagsimula ng walang pag-aalinlangan. Sabi ko Surui, hindi nakakagulat na mahilig kang sumampal sa mukha. Tumingin si Xiao Feiho sa kanyang kanang kamay at tumawa. Shuang shuang shuang, ito ay talagang cool. Hindi napigilan ni Surui si Xiao Feiho. Sa kanyang opinyon, maganda ang sampal na ito. Ang dangal ng iyong MA ay mahalaga kaya ang buhay ng ibang tao ay hindi mahalaga. Malamig na sinabi ni Surui, hindi mo ba iniisip ang buhay ng ibang tao kapag iniisip mong pumatay ng tao? Magaling sinabi. Nag-transform si Xiao Feiho sa isang slapstick. Pagkatapos magsalita ni Surui, umungol siya ng malakas pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kaliwang kamay at ito ay isang malutong na nota. Sampal. Nang matapos ang laban, ang taong ito ay nagsabi pa nga ng marahas. Sa totoo lang, isa kang tangkang pagpatay. Tama talaga ang pangungusap na ito. Tangkang pagpatay. Marahil kung hindi si Surui ang nakilala ni MA sa pagkakataong ito, ngunit ibang tao kung gayon sila ay nagtagumpay. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ni MA. Ngumiti si Surui kay Wei Gongyan, naniniwala ako na matutulungan mo akong gawin ito. Gusto pa ring tumanggi ni Wei Gongyan, ngunit idinagdag ni Surui. Siyempre, kahit na ayaw mong gawin ito, mayroon akong 100 paraan para pilitin kang gawin ito. Sinabi ni Surui ang pangungusap na ito noong panahong iyon, ang temperatura sa banyo ay tila bumaba ng ilang degree. Boom! Nabasag ang isang tasa. Ang pinuno ng Zhongyangshan, si Gelijiang, ay puno ng galit. Nasa isang hotel siya sa oras na ito, at ang hotel na ito ay matatagpuan sa timog silangang sulok ng Chuancheng. Malubhang nasugatan si elderly Cheng Feng. At mahigit 100 tao ang nakahiga sa kama ng ospital. Para saan ito? Ano ang mukha ng aking Zhongyangshan? Talagang nabugbog ng galit si Gelijiang. Matapos malaman ang balita, bumaba siya ng bundok at personal na sumugod sa Chuancheng. Ito ang pinaka-nakakahiya na bagay na naranasan ni Zhongyangshan sa mga dekada. Kung hindi ito malulutas ng maayos, hindi kailangang si Gelijiang ang maging pinuno. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 araw, nagpadala si Gelijiang ng ilang disipulo mula sa Mount MA upang hanapin ito. Ngunit wala siyang nakita. Nasa kamay nila ang larawan ng mamamatay tao, ngunit sa napakaraming tao sa Chuancheng, paano nila mahahanap si Surui sa isang larawan lang? Ang larawang ito ay iginuhit batay sa mga oral na paglalarawan ni Li Chengfeng at iba pang mga nasugatan na tao. Ito ay halos katulad ng hitsura ni Surui. Ngunit may kaunti pang kabangisan at bangis sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa totoo lang, minsan mas mahalaga ang ugali kaysa sa hitsura. Ang ugali ng portrait na ito ay ganap na naiiba sa Surui, kaya kahit na magkita kayo, maaaring hindi mo ito makilala. Sa kasamaang palad, kahit na ang martial arts ng mga Zhongyangshan ay makapangyarihan, ang kanilang utak ay hindi partikular na maliwanag pagdating sa paghahanap ng mga tao. Sa katunayan, kung makakarating sila sa punto, hindi ganoon kadali ang paghahanap kay Surui. Ito ay magiging mahirap at hindi ito magtatagal hanggat ngayon.
At pagkatapos lang na magalit ang pinunong si Gelijang, dumating na rin sa wakas ang kanilang pinakahihintay na key point. Isang batang disipulo ang tumakbo mula sa labas ng pinto, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kagalakan. Sectmaster, may balita ako. Nagawa kong manalo ng isang estudyante noong ang pagkakataong magtanghal ng ganito sa harap ng Sectmaster ay natural na nagparamdam sa binatang ito ng labis na kasiyahang pagkagulat. Masungit na sinabi ni Gelijang, anong balita? Sabihin sa akin ngayon. Ang kanyang mabangis na hitsura ay nagulat sa binata, na bumagal, huminga ng malalim at pagkatapos ay nagsabi. Ganito. Sectmaster. Ang ating mga matatanda ay nasugatan lahat sa pintuan ng bahay ng hari sa Chuancheng. Pumunta ako para tanungin ang pamilya ng hari. At ayon sa kanila, sa pagkakataong ito, isang batang babae na nagngangalang Xu Jingxi mula sa pamilyang Xu sa Chuancheng ang tumawag kasama ang lalaki. Ibig sabihin, basta mahanap mo si Xu Jingxi, wala kang mag-alala na hindi mahanap ang lalaking ito. Hindi ba't malapit na itong matapos? Anong ginawa mo kanina? Kailangan kong sabihin na si Zhong Yangshan ay nanirahan sa pag-iisa sa mahabang panahon. Kinailangan ng 2 o 3 araw upang mahanap ang pangunahing punto para sa gayong simpleng bagay. Angka. Kasaya na ito ay talagang nakakaantig. Nagsalubong ang mga kilay ni Gelijang at kumikinang ng husto ang kanyang mga mata. Hayaan mong pamunuan ng deputy head ang koponan at hanapin mo itong si Xu Jingxi. Pagkatapos mong mahanap, huwag kang padalos-dalos at hintayin mo akong magdesisyon. Ito ang tamang diskarte. Basta kung makikinig ang mga tao sa ibaba o hindi ay ibang usapan. Sa madaling araw, bumangon si Xu Jingxi. Naghilamos lang siya ng mukha, nagtali ng buhok, at nag-roll up ng manggas para maghanda ng almusal. Gayunpaman, bago maghanda ng almusal, nagpadala si Xu Jingxi ng mensahe kay Su Rui, na hinihiling sa kanya na pumunta dito para sa hapunan. Tinatayang nalalapit na ang oras ng pag-alis ni Su Rui sa Chuancheng at biglang nag-alala si Xu Jingxi tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi. Gayunpaman, mahigpit na nagsasalita, wala siyang mapapala, kaya walang paraan upang pag-usapan ang pagkatalo. Naiintindihan ito ni Xu Jingxi, ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Tumabas din si Xiao Watong na humihikab. Tumayo siya sa bakuran. Sinusubukan niyang imulat ang kanyang mga mata na inaantok, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinabing may pagkukunwari, bumangon ako, gusto kong yakapin, gusto ko yakap. Si Xu Jingxi ay walang magawa kaya't maaari lamang siyang maglakad at magbigay ng simbolikong yakap kay Xiao Watong. Mukhang mas gising si Xiao Watong sa pagkakataong ito. Tiningnan niya ang damit ni Xu Jingxi ng SpongeBob SquarePants. Inilibot niya ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang mga daliri ng malikot at tinusok ang 2 malalaking mata ni SpongeBob SquarePants. Anong ginagawa mo? Namula ang mukha ni Xu Jingxi pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang mga paa, tumalikod at naglakad papunta sa kusina. Ngumiti si Xiao Watong. Hoy, ate, pinagpala ang aking bayaw. Hindi siya pinansin ni Xu Jingxi at nagsimulang maghugas ng kanin at gumawa ng lugaw. Ate, nasaan ang tatay natin? Sinabi ni Xiao Watong. Pumunta ka ba ulit sa restaurant? Hindi na bumalik ang tatay ko kahapon, hindi raw siya kontento sa level ng mga chef, and he guided them overnight. Marahan na ba maantong hininga si Xu Jingxi? Talaga, hindi ko alam kung paano magpahinga pagkabalik ko, ilang taon ka na, at ganito pa rin ang laban mo, sabi ni Xiao Watong. Palagi namang ganito ang tatay natin. Si Xu Jingxi ay hindi masyadong nagulat dito. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Tanong ni Xiao Watong, sino ito? Madaling araw na. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ang pinto ng lumang bahay. I have to say, Xiao Watong is really not vigilant. May lalaking nakatayo sa may pintuan. Ang binata na nakasot ay mukhang malinis at komportable. Excuse me, dito ba nakatira si Miss Xu Jingxi? Magalang niyang tanong. At ang binatang ito ay ang nagpakita sa silid ng pinuno ng Zhongyang Mountain, si Gelijang. Talagang napakatalino niya, upang maiwasang magambala si Xu Jingxi, pumunta siyang mag-isa na nakasuot ng suit kahit ang tradisyonal na pananamit ni Zhong Yangshan. Hinahanap mo ba ang kapatid ko? May mali ba? Tanong ni Xiao Watong. Tama.
Gusto kong magbukas ng restaurant at gusto kong hilingin kay Miss Xu Jingxi na gabayan ang chef natin sa loob ng 2 araw. Kung tungkol sa sweldo, tiyak na masisiyahan si Miss Xu Jingxi. Napakahusay ng ginawa ng binatang ito sa kanyang takdang aralin. Inimbestigahan na niya ang ginagawa ni Xu Jingxi. Mahirap para sa kanya na pukawin ang hinala. Paumanhin, ang aking kapatid na babae ay hindi karaniwang kumukuha ng mga trabaho tulad nito. Umiti si Xiao Watong. Makakahanap ka ng iba. Itong babae, bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo? Paano kung may ibang opinyon si Miss Xu Jingxi? Sinusuri nito kung si Xu Jingxi ay nasa lumang bahay ng pamilya Xu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong dumating si Xiao Watong. Nako, bumalik ka na. Pwede ka nang bumalik. Ang kapatid ko ay nakakita ng maraming manliligaw tulad mo. Sabihin mo, ang aking kapatid na babae ay mayroon na akong kasintahan, ang kanyang kasintahan ay napakalakas, kaya please wag mo na ulit patulan ang kapatid ko. Kabanata 2778. See-through. Walang ideya ang young master na ito mula sa Zhongyangshan na sasabihin ni Xiao Watong ang ganoong bagay, at halos matigilan. Masyadong kakaiba ang circuit ng utak ng babaeng ito, tama ba? Bakit nga ba siya naging manliligaw ng kapatid niya noong bumisita lang siya? Hindi kaya ang babaeng ito na si Xu Jingxi na hindi nagpakita ng mukha ay talagang nabigla? Sa sandaling ito, lumabas si Xu Jingxi mula sa kusina at sinabi niya, "Hello, ako si Xu Jingxi." Marahang napabuntong hininga ang binata kay Ton, nalaman niyang napakaganda pala ng babaeng nasa harapan niya. Lalo na itong pares ng mga mata, malaki at maliwanag. Siyempre, pinuri niya ang mga mata ni Xu Jingxi, hindi kay SpongeBob. MS. Xu Jingxi, mahal kong Zhu Tianxiang, gusto kitang imbitahan. Pasensya na, naging abala ako kamakailan kaya wala akong oras. Pagalang na tumanggi si Xu Jingxi. Well, kung ganoon nga, salamat Miss Jingxi. Ang young master ng Zhongyangshan na nagngangalang Zhu Tianxiang ay walang anumang gusot. Dahil hindi lamang niya kinumpirma ng matagpuan ang tirahan ni Xu Jingxi at natukoy ang hitsura nito, ito ay itinuturing na isang labis na katuparan ng gawain. Si Zhu Tianxiang ay napakatalino. Ito ang kanyang kredito at walang sino man ang maaaring mag-alis nito. Kaya naman agad siyang nagpaalam at naglakad patungo sa hotel kung saan matatagpuan ang ulo na may mabibilis na hakbang. Bilang karagdagan sa pagkumpleto ng gawain, nalaman din ni Zhu Tianxiang ang isang mahalagang balita mula kay Xiao Watong. Iyon ay ang salarin na labis na nasugatan ng mga matatanda ng Zhongyangshan ay ang kasintahan ni Xu Jingxi. Tama, dahil sinabi na ni Xiao Watong na napakalakas ng kanyang bayaw. Ito ay puno ng impormasyon. Tuwang-tuwa si Zhu Tianxiang kaya naramdaman niyang lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Siya ay karaniwang hindi kapansin-pansin sa kanyang mga kapwa-apprentice, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakuha na siya ng pagkakataon na bigyang pansin siya ng ulo. Hindi ko lang inaasahan na bago lumabas si Zhu Tianxiang sa eskinita na ito, nakarating na si Su Rui sa pintuan ng compound ng pamilya Xu. Bro-in-law, nandito ka na. Ang sorpresang boses ni Xiao Watong ay dumaan na mula sa malayo. Bayaw. Nang marinig ang boses na ito, biglang tumigil si Zhu Tianxiang. Dapat kong sabihin na ang dalawang salitang ito ay masyadong mapang-akit para sa kanya ngayon. Oo nga, nakita niya ang isang binata na nakatayo sa pintuan ng lumang bahay ng pamilya Xu. Likas na nakita ni Zhu Tianxiang ang larawan ni Su Rui. Kahit na ang ugali ng taong nasa larawan ay hindi tugma sa lalaking nasa harapan niya, ngunit sa bayaw, bilang patunay, hindi ito maaaring mali. Sa sandaling ito, sumulyap din si Su Rui kay Zhu Tianxiang na may pagtataka sa kanyang mga mata. Si Xiao Watong ay napakasimple at walang anumang pagbabantay laban sa mga estranghero. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Su Rui ay walang anumang pakiramdam tungkol dito. Nakikita niya ng husto ang hindi pangkaraniwan sa bagay na ito. Narito ka, sabi ni Xu Jingxi. Nagulat din siya na dumating si Su Rui ng napakaaga. Kung tutuusin. Hindi nagtagal ay madaling araw na at wala pang 10 minuto ang mensaheng ipinadala nito sa kanya. Hindi sinagot ni Su Rui ang tanong ni Xu Jingxi, ngunit ipinahiwatig ng kanyang mga mata ang direksyon ng pag-alis ni Zhu Tianxiang. Sino siya? 20 metro ang layo ni Zhu Tianxiang.
Mahinang narinig kong itinanong ni Surui ang pangungusap na ito at walang tigil sa sobrang tigil, agad na nagpatuloy sa takbo at umalis patungo sa eskinita. Hindi ko alam. Sinabi niya na nagbukas siya ng bagong restaurant at gusto niyang hilingin sa aking kapatid na i-guide siya sa loob ng 2 araw. Ngunit tinanggihan siya ng aking kapatid na babae. Nagpout si Xiao Watong. Sa totoo lang, sa tingin ko siya ang manliligaw ng aking kapatid na babae. At kung gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makalapit ang anumang restaurant o gabay ay pawang pagpapanggap. Sa pagsasalita tungkol dito, agad nang umiti si Xiao Watong. At saka, paano siya magkakaroon ng bayaw na kumusta? Narinig ni Zhu Tianxiang sa di kalayuan ang mga salitang ito, suray-suray at muntik nang mahulog. Nasa pisngi na ni Xu Jingxi si Xiafei at mahinang sinabi. Munting Watong, hindi ka nagsasalita ng walang kaparerakon. Sinabi niya kay Surui, hindi ko akalain na darating ka ng ganito kaga, kakaluto pa lang ng lugaw ko. Umiti si Surui. Buong gabi akong naging abala at sa umaga, hindi ako nakatulog at dumiretso ako sa iyo para kumain. Sa totoo lang. Para kay Surui, bagamat naging abala siya sa Chuancheng nitong mga ilang araw, hindi naman siya payat. Ang sarap talaga ng mga pagkain na binigay ni Xu Jingxi. Walang pag-uulit ng isang ulam. Gayun din. Kung kumain ka ng maayos, magiging masarap ang iyong pakiramdam. Bagamat nakaharap ang 2 sekta ng Zhongyang Mountain at Emei Mountain. Si Surui ay walang gaanong pressure sa kanyang puso sa katunayan. Ang buhay ay ganito. Kapag nagsimula kang umasa sa bawat pagkain, ang iyong mga araw ay mapupuno ng kaaya-ayang mainit na mga kulay. Binigyan mo ang buhay ng isang matingkad na ngiti at ang buhay ay ngingiti rin pabalik sa iyo. Maghihintay ako ng kalahating oras para sa hapunan. Umiti si Xu Jingxi, bakit hindi ka pumunta sa kwarto at maupo? Hindi, busy ka muna, tatakbo muna ako ng 2 lap para mag-exercise, nakangiting sabi ni Surui. Nga pala, ano ang pangalan ng taong ito? Bago umalis, nagtanong muli si Surui. Sumimangot si Xiao Watong at nag-isip sandali. Mukhang si Zhu Tianxiang. Okay, I see. Tumawa si Surui. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Zhu Tianxiang. Habang tumatakbo, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Li Zhuchen. Sa oras na ito, si Li Zhuchen ay nakatayo ng patiwarik sa sulok. Nang tumunog ang telepono, gumulong siya at bumagsak sa lupa. Nakakamangha ang malambot na baywang. Hoy, Surui, anong problema? Nakangiting sabi ni Li Zhuchen. Kamakailan lamang, sa sandaling marinig niya ang tawag sa telepono ni Surui, nagsimulang bumuti ang kanyang kalooban. Alam mo ba na may isang lalaki na nagngangalang Zhu Tianxiang sa Zhongyangshen? Batang disipulo, tanong ni Surui. Meron talaga, mga kasing edad ko. Sinabi ni Li Zhuchen, ano ang hiniling mong gawin niya? Sige, kakausapin kita mamaya. Sinabi ni Surui na maglaro at ibinaba ang telepono. Naka-cross-leg si Li Yuran sa balkonahe at nagmumuni-muni. Nang marinig na natapos ni Li Zhuchen ang tawag, iminulat niya ang kanyang mga mata at mahinang nagtanong, si Surui ba ang tawag? Si Li Zhuchen ay nagdala ng confused. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Biglang nagtanong si Surui tungkol kay Zhu Tianxiang. Maaaring hindi mo alam, guro. Ito ay isang batang disipulo ng aming paaralan. Ano ni Zhongyangshan? Tila napagtanto ni Li Yuran ang isang bagay at may bahagyang pagkinang sa kanyang mga mata. Nang makita ang matatalas na mga mata na bihirang ipakita ni Master, hindi maiwasan ni Li Zhuchen na magkaroon ng masamang premonition. Siya ay nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay sinabi, Guro, ibig sabihin ba nito ay nanggaling tayo sa tarangkahan ng bundok? Hindi napigilan ni Li Zhu na bigla siyang kinabahan nang banggitin niya ito. Mahirap sabihin. Bagamat nakapagdesisyon na si Li Yuran, hindi niya ito sinabi ng malinaw. Hintayin natin ang balita ni Surui. Pagkatapos niyang magsalita ay pumikit ulit siya. Mabilis na aalis si Zhu Tianxiang at sa tingin niya ay naging isang magandang deal ang paglalakbay ngayon. Hindi lamang niya alam kung nasaan si Xu Jingxi, ngunit kinumpirma rin niya ang hitsura ni Surui. Tila ang unang merito ay dapat na naitala sa kanyang ulo. Gayunpaman sa sandaling ito, ang mga yabag ay nagmula sa likuran ni Zhu Tianxiang. Katutubo niyang ibinauling ang kanyang mukha at nakitang 10 metro ang layo ng Surui. Kuya, sandali lang, sabi ni Surui.
Nang makita ang eksenang ito, tumibok ng malakas ang puso ni Zhu Tianxiang. Agad na napuno ng tensyon ang katawan. Alam niya na isa itong master na hindi sineseryoso si Elder Li Chengfeng. Kung matuklasan niya ang kanyang tunay na pagkatao, mayroon bang magandang prutas na makakain? Gayunpaman sa pag-iisip nito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Zhu Tianxiang. Sa kanyang opinyon, ang kanyang pagbabalat kayo ay napakawalang kamauli-mali na walang makakaalam kung ano ang mali. Sa kasamaang palad, matalino pa rin si Zhu Tianxiang. Bagamat siya ay medyo mas matalino kaysa sa iba pang mga kaklase ni Zhong Yangshan. Sa harap ni Su Rui, ang camouflage na sa tingin niya ay perpekto ay puno ng mga kapintasan. Higit pa rito, tinawagan na ni Su Rui si Li Zuxian ng maaga upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Anong problema? Tumalo ng mga kilay ni Zhu Tianxiang, pinipilit niyang kumalma ang sarili. Kuya, hiniling mo kay Xu Jingxi na i-guide ka sa iyong hotel kanina, hindi ba? Tanong ni Su Rui. Tama, gusto ko ng mataas na sweldo at hilingin kay Miss Jingxi na pumunta at gabayan ang aking chef. Sabi ni Zhu Tianxiang, wala siyang ideya kung ano ang ibinibenta niya sa long ni Su Rui. Gamot. Pagkatapos ay dalhin mo ako sa iyong hotel upang tingnan. Nakangiting sabi ni Su Rui, kung sa tingin ko ito ay mabuti, walang magiging problema sa Jingxi. Nang marinig ito, sinabi ni Zhu Tianxiang sa kanyang puso. Mukhang boyfriend talaga ni Xu Jingxi ang taong ito. Matutulungan niya talaga si Xu Jingxi na magdesisyon. Hanggat nasa ilalim ng kontrol si Xu Jingxi, hindi na kailangang mag-alala na hindi siya makontrol. Ang lalaking ito na mahilig maging matalino ay nagpasya na kay Xu Jingxi. Ngunit ang hindi alam ni Zhu Tianxiang ay kinasusuklaman ni Su Rui ang kaaway na gamitin ang kanyang mga kaibigan para banta siya. Tinawakan ang kabaligtaran na kaliskis ni Su Rui. Lalo siyang nagalit. Dito. Tama, natural, ngunit nag-alinlangan si Zhu Tianxiang. Si Su Rui ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ano ito? Hindi pa lang nare-renovate ang hotel ko kaya hindi ko pa ito mabisita, sabi ni Zhu Tianxiang. Kalokohan, ang restaurant na ito ay wala sa lahat. Hindi kailanman pupunta si Zhu Tianxiang sa susunod na restaurant para lang magsinungaling, tama ba? Kung ganoon ay maaari ko ring makilala ang iyong chef. Si Su Rui ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Maaaring hindi mo alam, ang aking kasanayan sa pagluluto ay napakataas din, maaari mong gabayan muna si Jingxi at ang aking patnubay ay libre. Ang ngiti sa mukha ni Zhu Tianxiang ay medyo nakakahiya. Natatakot ako na mahirap din ito dahil ang restaurant ay hindi pinalamutian ng maayos at hindi pa ako kumukuha ng chef. Lalong lumiwanag ang ngiti sa mukha ni Su Rui. Aniya, kuya, ipinaalala mo sa akin ang isang biro na matagal nang umiikot sa entertainment industry. Pumilis ang tibok ng puso ni Zhu Tianxiang, ngunit nagtanong pa rin siya, anong biro? Sabi ng isang direktor sa isang magandang aktres. At gusto siyang hanapin sa isang pelikula. Su Rui laughed. Tanong ng aktres kung anong klaseng pelikula iyon at sumagot ang direktor na hindi sapat ang pera, undecided ang mga artista at hindi pa available ang script. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Su Rui. Sa tingin mo ba ang iyong kasalukuyang diskarte ay walang pinagkaiba sa direktor na ito? Biglang namutla ang mukha ni Zhu Tianxiang at medyo nauutal siya nang magsalita. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kabanata 2779. Alam ng lahat. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nanunuya si Su Rui, alas 6 pa lang ng umaga, paano ka makakarating para mag-imbita ng isang tao sa ganitong oras? Hindi ka natatakot magingay? Natutulog ka ba? Ito, masyadong matalas ang tanong ni Su Rui. Hindi alam ni Zhu Tianxiang kung paano ito sasagutin. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing. Narinig ko ang tungkol kay Xu Jing pagkatapos ng pambihirang husay sa pagluluto ni Miss Shi, hindi siya nakapagpigil, siya hindi masyadong nakatulog buong gabi, kaya naman. Nakangiting sabi ni Su Rui. Buuin natin, ayusin natin. Namula si Zhu Tianxiang. Paano ko ito mabubuo? Sinisiraan mo ako. Natatawang sinabi ni Su Rui. Zhu Tianxiang ng Zhongyang Mountain, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng iyong paghahanap kay Jingxi? Zhong Yangshan. Matapos marinig ang tatlong salitang ito, biglang nagbago ang kutis ni Zhu Tianxiang. Paano nalaman ni Su Rui na siya ay taga Zhong Yangshan?
Ano bang pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Awkward na sabi ni Zhu Tianxiang. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay talagang masama. Umiling si Surui. Wala siyang gaanong interes sa pakikipag-ugnay sa taong ito at mahinang sinabi, sana maintindihan mo na may mga bagay na hindi sa iyo. Maaari itong ihalo. Mayroong napakalinaw na banta sa pangungusap na ito na nagpaparamdam kay Zhu Tianxiang. Paano nakita ng lalaking ito ang kanyang sarili? Nasaan ang impyerno? Si Zhu Tianxiang ay talagang nalilito. Pumalik ka at sabihin mo sa sect master mo. Kahit hindi siya pumunta sa akin. Pupuntahan ko siya, nakangiting sabi ni Surui. Gayon din, mas mabuting huwag kang magdesisyon. Sa pamilya Shu, kung ipapaalam mo sa akin na mayroon ka pang susunod, hindi maliligtas ang iyong buhay. Hindi kailanman nag-alinlangan si Zhu Tianxiang na si Surui ay may kakayahang madaling patayin siya at hindi siya nangahas na gumawa ng ganoong pagtatangka, kaya napangiti siya sa kahihiyan. Maaaring lahat ito ay hindi pagkakaunawaan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagtaas ng kilay si Surui. Hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay na sumagot ang kabilang partido, lumipad na lang siya. Bang! Si Zhu Tianxiang ay sinipa ng ilang metro ang layo. Napahawak siya sa tiyan at bumagsak sa lupa, pumulupot at naging isang malaking hipon. Ang paa ni Surui ay tila isang maliit na pahayag, ngunit hindi niya inaasahan na ang kapangyarihang taglay nito ay napakapangilabot. Pakiramdam ni Zhu Tianxiang ay parang nakik-out ang kanyang tiyan at nabigla siya. Napagtanto niya na ang lakas ng binata sa kanyang harapan ay sadyang mas mataas kaysa sa kanya. Ang sipa na ito ay siya threat. Sabihin mo sa sect master mo ang eksaktong sinabi ko sa iyo. Sinabi ni Surui na may panunuya. Hayaan mo siyang bumalik ng mabilis, linisin ang pataas at pababa ng Zhongyang Mountain at hintayin mo ako. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Surui at bumalik. Hindi napigilan ni Zhu Tianxiang ang manginig. Hindi ko alam kung bakit halatang kasing edad niya si Surui, ngunit sa harap ni Surui, si Zhu Tianxiang ay hindi makapagtaas ng anumang pagnanais na lumaban. Isa lang ang nasa isip niya ngayon at iyon ay bilasin mo at sabihin sa sect master. I have to say, napakatalino pa rin ang lalaking ito. Hindi siya gumawa ng anumang pagbabanta. At hindi niya ginamit ang pangalan ni Zhong Yangshan para pilitin si Surui. Kung talagang ginawa niya yun, ang kanyang katapusan ay maaaring ito ay 100 beses na mas masahol kaysa sa ngayon. Nahanap mo na ba siya? Tumingin si Gelijang kay Zhu Tianxiang sa kanyang harapan. Bakit napakarumi ng damit sa kanya? Anong ginagawa mo? Matapos marinig ito, si Zhu Tianxiang ay nagkaroon ng gana na magreklamo. Guro, natagpuan ko nga ang taong ito, ngunit hindi ko siya matalo. Anong nangyari? Si Gelijang ay hindi tanga. Si Li Chengfeng at iba pa ay halos ma-disable sa pambubugbog ni Surui noon, ngunit itong si Zhu Tianxiang ay maraming alikabok sa katawan, lahat ng iba ay normal, tila hindi siya inabuso ni Surui. Si Zhu Tianxiang ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Alam niya na sa oras na ito, ang lahat ng kanyang katwiran sa sarili ay sumisira sa magandang impresyon ng ulo sa kanyang sarili. Kaya, sinabi niya ang sinabi ni Surui sa kanyang sarili sa orihinal na anyo. Siyempre, ang ilan sa mga salita ay nilunok pa rin niya, kung ito ay narinig ng hepe, kailangan niyang lumipad sa galit. Talagang mayabang, hayaan mo akong hintayin siya sa Zhongyang Mountain. 2 beses na tumikim si Gelijang at pagkatapos ay puno ng galit ang kanyang mga mata. Talaga bang iniisip mo na ang Zhong Yangshan ay isang malambot na persimmon? Ngayon parang ganito na talaga, mga soft persimmons talaga sila na niloloko ng iba. Nag-alinlangan na nagtanong si Zhu Tianxiang. Guro, ano ang dapat naming gawin? Ang yabang talaga ng lalaking iyon. Nalaman mo na ba kung saan sila nakatira? Gelijang malamig niyang sinabi. Kung gayon, hanapin natin ito ngayon. Hindi mawawala ang mukha ni Zhong Yangshan ng ganito. Kung hindi, tayo ang magiging katatawanan sa arena. Sa totoo lang, sinasabi ito ni Gelijang noong mga oras na iyon, tila nakalimutan niya na si Zhong Yangshan ay naging biro para pag-usapan ng mga tao sa arena pagkatapos ng hapunan. Si Surui ang naging dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ilan sa mga alagad ni Zhong Yangshan ang inaresto ng pulisya para sa kanilang sama-samang pangangalagang pangkalusugan.
Kung gayon halos hindi mapanatili ni Gelijang ang dignidad ng sikat na pamilya, ngunit ngayon, ang lahat ay walang laman na usapan, dapat silang magkita doon. Ay maraming mga talakayan sa mga kasamahan sa martial arts. Okay, ako na ang mag-aayos ngayon. Agad namang sumang-ayon si Zhu Tianxiang. Sa totoo lang, wala siyang ideya sa puso niya. Kapag kaharap si Su Rui, tila may natural siyang takot. Gayunpaman, dahil sinabi ito ng amo, kinailangan ni Zhu Tianxiang na sumunod. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Gelijang sa mesa. Sa lipunan ng impormasyon ngayon, sa Zhongyang Mountain, bukod sa ilang matatanda, karaniwang lahat ay may mobile phone. Pagtingin sa numero, bahagyang kumunat ang noo ni Gelijang na parang nag-aalangan saglit, ngunit nakakonekta pa rin sa telepono. Kuya Ge, may nangyari kay MA. Isang pinuno ng Jianghu School sa Sichuan ang nagsabi kay Gelijang. Ang taong tumawag sa ulo ay kaibigan din ni Gelijang noong bata pa siya. Madalas magkakontak ang dalawa noon. Gayunpaman, pagkatapos na si Gelijang ay naging pinuno ng Zhongyangshan. Halos hindi na niya nakipag-ugnayan ang dating pinuno. Pagkaibigan kasi, nagsimula nang tumutok ang ulo sa pagyakap sa kanyang mga hita. Sa mata ni Mr. Ge, parang hindi na sapat ang mga naging kaibigan niya para maging kaibigan niya. Nagsimula na siyang umunlad patungo sa mas mataas na antas. Anong nangyari kay MA? Nang marinig ito, tumigto ang puso ni Gelijang. Alam kong naging malapit kayo ni MA kamakailan. Kaya partikular akong tumawag para sabihin sa iyo. Sabi ng pinuno ng maliit na sekta na ito. Kamakailan lang ay gustong agawin ni MA ang walang alikabok na kutsilyo at ang pagiging espada ni Changsun mula sa mga inapo ng Open Earhart, ngunit ang mga inapo ng Open Earhart ay sinaksak ang bagay na ito. Ano, medyo mahirap intindihin si Gelijang sa balita. Kailan nagkaroon ng kahalili ang Open Earhart? Bakit kinuha ni MA ang dust-free na kutsilyo at ang pamamaraan ng kutsilyo? Hindi kaya disipulo ni MA ang inapo na ito? Nahulaan mo, sinabi ng tao. Ang susi ay pinili ni Tian Xingzin ang isang tao na hindi isang disipulo ni MA bilang kanyang tagapagmana at ipinasa sa kanya ang parehong kayamanan. Siyempre hindi nakipagkasundo si MA. Nagulat ang mga mata ni Gelijang. Ito pala ay ganito, hindi nakakagulat. Mula sa pananaw ni MA, ang dust-free na kutsilyo at ang Changsun knife technique ay dapat ang mga kayamanan ni MA. Kaya bakit sila ibinaba sa bundok ng mga tagalabas? Ang ganitong uri ng hindi mabibili na bagay ay maaaring magpabaliw sa hindi mabilang na mga tao at tiyak na gustong bawiin ito ni MA. Nang marinig ito, sinabi ni Gelijang ang isang bagay na napakamakatwiran. Ang bawat tao ay inosente, ngunit siya ay nagkasala. Hindi naman ganoon. Ang mga tao sa MA ay magkakaroon ng malaking ulo sa oras na ito, Lauge, mayroon kang magandang relasyon kay MA at kailangan mong maging mas maingat kamakailan. Malinaw. Ang pinuno ng maliit na sekta na ito ay nagmamalasakit pa rin kay Gelijang bilang isang kaibigan, ngunit sa kasamaang palad, si Gelijang ay walang lugar sa kanyang puso sa mahabang panahon. Wala akong masyadong naiintindihan, sabi ni Gelijang. Kinuha ng MA Mountain ang walang alikabok na kutsilyo, paano papayag si Elder Changsun? Naniniwala ako na sa buong Mount MA, walang maglalakas loob na pukawin si Elder Changsun, tama ba? Napakatumpak ng pagsusuri ni Gelijang at mabisyo rin ang kanyang paningin. Oo. Ngunit ang pangunahing elder na si Changsun ay naglakbay sa buong mundo. At ang kanyang matanda ay maaaring walang alam tungkol dito. Isa pagsasalita tungkol dito, bamaantong hininga ang pinuno ng maliit na sekta. Pumunta tayo sa tsa para magpalamig. Naglalakbay kahit saan. Malapit na kaya ang deadline ni Elder Changsun? Posible na maabot ang limitasyon. Ang pinuno ng maliit na sekta na ito ay nagsabi. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang mga inapo ng mga matatanda ng Changsun ay nagpahayag ng bagay na ito, at si MA ay nasa isang napakawalang kibo na posisyon. Pero, sinong makikinig sa side words ng taong ito? Siguradong hindi ito aaminin ni MA. Patuloy ni Gelijang. Ngayon, hindi na mahalaga kung aminin man ito ni MA o hindi dahil nagpatotoo na si Elder Wei Gongyan ng MA. Patuloy ng tao. Nagpatotoo si Elder Wei Gongyan. Paano ito posible? Nagulat si Gelijang. Totoo yan. Nag-record din ng video si Elder Wei Gongyan. At maipapadala ko ito sa iyo. Sa madaling salita,
Sasakit ang ulo ni Emei sa pagkakataong ito. Ang ina po ni Elder Changsen ay naglabas din ng mensahe. At kailangan niyang i-upload ito ng personal. Umakyat sa Mount Emei at hilingin sa pinunong si Yang Chonglun na humingi ng tawad sa kanya. Ang laking tono. Sinabi ni Gelijang, "Bilisan mo at ipadala sa akin ang video, gusto kong makita ito." Gaano kayabang ang mga tao? Makalipas ang kalahating oras. Si Gelijang, na nanood ng video sa kabanata, ay umupo sa kama at umiling, puno ng hindi paniniwala ang mukha. Talagang nagpatotoo si Elder Wei Gongyan. Kilala niya si Wei Gongyan, ngunit sa pagkakataong ito, si Wei Gongyan ay pinalo sa ulo ng baboy, at ang kanyang mga mata ay namamaga na may isang hiwa na lang ang natitira. Nang matalo ang Elder ng pangkat ng Emei ng ganito, at pinilit siyang tumstigo sa harap ng lahat, gusto ko talagang masaktan si Emei hanggang mamatay. Sabi ni Gelijang. Sa oras na ito, muli niyang binuksan ang pangalawang video ng Kabanata 2. Ang video na ito ay personal na pahayag ni Su Rui. Tinuro niya ang kanyang sarili at sinabing, "Sa loob ng 3 araw, personal kong aakyatin ang Mount Emei at hihintayin ang paghingi ng tawad mula sa ulo na si Yang Chonglo. Tungkol sa bagay na ito. Yang Chonglo man o Ho Chanfo, dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Kung walang kasiya siyang resulta sa bagay na ito, sisirain ko ang pangkat ng Emei." Kabanata 2780. Sabay tayo. Sa loob ng 3 araw, umakyat sa Mount Emei at maghintay ng paghingi ng tawad, kung hindi, pumunta at gibain ang Mount Emei. Nakakabaliw talaga ang mga salita ni Su Rui. Sa mata ng nakatatandang henerasyon gaya ni Gelijang, ang binatang ito ay sadyang ignorante. Anong klaseng sekta si Emei? Kaya mo bang takutin ang gayong behemoth? Ikaw din mismo ang umakyat sa Emei. Siguro, mula sa sandaling pumunta ka sa Emei, ito ang simula ng iyong mga bitag sa sarili. Nakakatuwa talaga. Masyadong mayabang ang batang ito. Siguradong umaasa sa kanya. Sa pagkakataong ito, sapat na para sakitin ng ulo si Emei. Sinabi ni Gelijang. Bagamat kasalukuyang hawak niya ng mahigpit ang hita ni Emei. Gayunpaman, nang makita ang ganoong bagay na nangyari kay Emei, nakaramdam din siya ng kaunting saya sa kanyang puso, at nais niyang panoorin ang pananabik saglit. Pagkaraan ng isang paghinto, na parang may iniisip, muling sinabi ni Gelijang. Sa kabutihang palad, ako, si Zhong Yangshan, ay hindi nagudyok sa gayong magulo na tao. Paano siya maituturing ni Elder Changsen, na nakaharap sa langit, bilang isang inapo? Sa sandaling ito, iniunat ni Zhu Tianxiang ang kanyang leeg at sumulyap sa screen, at pagkatapos ay tila na-freeze ang kanyang katawan. Headsec Master, nauutol niyang sabi, ang taong ito ay ang lalaking nagngangalang Su Rui. Si Elder Li Chengfeng at ang iba pa ay nasugatan niya. Ano? Nang marinig ito, diretsong nahulog sa lupa ang cellphone ni Gelijang. Ang loob ng silid ay nagsimulang makarinig ng mga karayom na bumabagsak na nagpapatahimik sa mga tao. Siya pala. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, galit na sinabi ni Gelijang. Oo, siya iyon. Nangako si Zhu Tianxiang. Ang taong ito ay naging abo at kinikilala ko ito. Muli niyang tinakpan ang kanyang tiyan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumitaw ang isang hitsura ng sakit. Sa pagkakataong ito, marami nang galing sa pag-arte. Gusto niyang gamitin ang aksyon na ito para paalalahanan ng boss na siya rin ay nasugatan ni Su Rui, at umaasa na hindi makalimutan ng boss ang kanyang kredito. Makikita mula sa puntong ito na ang taong ito ay isa ring napakaskimang na tao. Umiling si Gelijang. Mukhang hindi na natin siya kailangang hanapin. Bakit? Si Zhu Tianxiang ay likas na nagtanong, Guro, nagpapasya ka ba? Tama iyan. Sinabi ni Gelijang, tipunin ang lahat ng mga master ng Zhongyang Mountain, tipunin ang isang pangkat ng 100 katao, at agad na pumunta sa Emei. Ang masasabi ko ay ang wishful thinking ni Gelijang, ang kalkulasyon ay medyo maganda pa rin. 100 tao. Ang laban na ito ay talagang hindi maliit. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang napakaraming Zhongyang Shanmen kay Emei, na walang alinlangan ang pinakamalaking suporta, at walang alinlangang nahayag ang kanyang katapatan. Naniniwala ako na kahit si Yang Chonglo, ang pinuno ng Mount Emei, o si Ho Chanfo, makikita nilang lahat ang intensyon ni Gelijang. Dahil napagpasyahan mong yakapin ang hita ng Mount Emei, natural na kailangan mo itong yakapin ng mas mahigpit. Bilang karagdagan,
Dahil ang binatang ito na nagngangalang Surui ay nang-ahas na pukawin ang pangkat ng MA. Dapat siyang magkaroon ng kumpiyansa na huwag matakot. Ayaw na ni Gelijang na gamitin ang kapangyarihan ni Zhong Yangshan para lumaban pa sa kalaban. Kung matutulungan siya ni MA, hindi ba masarap? Maghiganti sa paghihiganti. Pagkatapos mag-almusal sa bahay ni Xu Jingxi, kontentong pinunasan ni Surui ang kanyang bibig at sinabing, pupunta ako sa MA kinabukasan. Gusto mo samahan kita this time? Sabi ni Xu Jingxi. Hindi ko kailangan na samahan mo ako sa pagkakataong ito, si MA ang magkukusa na buksan ang pinto para salubungin ako. Tumawa si Surui. Bakit? Hindi ito masyadong naiintindihan ni Xu Jingxi. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ito. Ngumiti si Surui at ibinigay ang telepono kay Xu Jingxi. Nag-click si Xu Jingxi sa video. At inilagay din ni Xiao Watong ang kanyang ulo upang tingnan ang screen. Pagkatapos basahin ito, nagbago ang mukha ni Xu Jingxi. Pagkatapos ay may hitsura ng pag-aalala at si Xiao Watong ay puno ng pananabik, pumalakpak ang kanyang mga kamay at sumisigaw. Bro-in-law, napakagwapo mo. Kung gusto mong lansagin si MA, sasamahan kita. Ito ay talagang isang karakter na natatakot na ang mundo ay hindi magiging magulo. At sapat na para kay Qin Ranlong na uminom ng isang palayok sa hinaharap. Gayunpaman, ayon sa ugali ni Qin Ranlong, natatakot ako na baka mas mabaliw ito kaysa kay Xiao Watong. Xiao Watong. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Baka sa mga mata ni Xu Jingxi ang pag-aalala. Surui, pinapayuhan pa rin kita na huwag kang pumunta, masyadong delikado, hindi susuko si MA, kahit ako iyon, hindi ko gagawin. Okay, huwag kang mag-alala. Si Surui ay ngumiti ng walang pakialam. Si Hu Chanfo ay nagayos ng napakaraming tao para agawin ang walang alikabok na kutsilyo. Hindi ba siya nagtagumpay? Isa pa, tingnan mo si Elder Wei na may mataas na martial arts, paano ko siya natalo hanggang mamatay? Bago siya dumating sa Chuanchang. Sa pananaw ni Surui, si Zhong Yangshan ang pangunahing contradiction na kailangan niyang lutasin, ngunit ngayon ay tila dahil sa hitsura ni Changsan Elder, si MA ang naging pinakamahalagang problema. Gayunpaman, gagawin nitong mas walang problema ang Surui at malulutas nito ang lahat ng sabay-sabay. Yun nga ang sabi ko, pero sa oras na iyon, si MA ay tiyak na i-concentrate ang lahat ng lakas nito sa iyo, sabi ulit ni Xu Jingxi. Totoong-totoo ang kanyang mga alalahanin. Ngunit walang pakialam si Surui. Ngumiti at tinapik ang balikat ni Xu Jingxi. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, hintayin mo akong umalis kay MA. Bumalik ka, gusto kitang puntahan para sa isang malaking pagkain, ipaghanda mo ako ng masasarap na pagkain. Mag-iingat ka sa lahat. Tiningnan ni Xu Jingxi si Surui at sinabing, hintayin mong bumalik ka. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Bakit parang naghihintay ang pangungusap na ito sa pag-uwi ng lalaki? Sa totoo lang, ang mga salitang naghihintay sa iyong pagbabalik. Sa orihinal ay ito ang pinakamalalim na kwento ng pag-ibig, ngunit hindi pa ito napagtanto ni Xu Jingxi. Tila casual niyang sinabi ang mga salitang ito na may pinakamalalim na hangarin at pag-asa. Oh, ito ay talagang nakakagulat. Tinakpan ni Xiao Watong ang kanyang mga tenga at umiling, napakamanhid nito, hindi ako nakikinig, hindi ako nakikinig. Walang magawa si Xu Jingxi, umiling-iling, dahan-daang gumapang ang pamumula sa kanyang magandang mukha. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ayaw niya talagang mag-isip ng malalim, ngunit nang mahulog ito sa tenga ni Xiao Watong, naging ganito. Sana hindi magkamali si Surui. Sa totoo lang, ito ay dahil masyadong maraming iniisip si Xu Jingxi. Kung ito ay sa karamihan ng mga babae, si Surui ay hindi naiintindihan ito. Pagkatapos ay pumunta ka sa bahay para sa hapunan bukas. Kinulo ni Xu Jingxi ang kanyang buhok at muling sinabi. Ang pangungusap na ito ay mukhang natural sa ibabaw, ngunit may malalim na pag-asa dito. Pagkasabi nito, sinimulan ni Xu Jingxi na linisin ang mga gamit sa mesa. Dahil nakaupo sila sa mababang mesa sa bakuran para kumain, kinailangan nilang sumandal kapag naglilinis ng mesa. Tiningnan ni Xiao Watong ang poster ng kanyang kapatid, komendat kay Surui, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay ng magnanakaw. Sa sumunod na segundo, isang malutong na boses ang tumunog sa tainga ni Surui. Pop! Sa pagkakataong ito ay medyo mabigat ang laban, talagang nakakatuwa si Xiao Watong. Biglang namula ang magandang mukha ni Xu Jingxi.
Pinandilatan niya ang kanyang kapatid at pagkatapos ay hindi siya naglakas loob na tumingin kay Surui, kinuha niya ang mga gamit sa mesa at pumasok sa kusina. Sinabi ni Xiao Watong kay Surui, "Hoy, bayaw, nakita mo na rin ang kabisera ng aking kapatid na babae. Kung ikaw ang tunay kong bayaw, magkakaroon ka ng walang katapusang pagpapala. Sino ba ang nagtaksil sa kapatid niya ng ganito?" Sa harap ni Xiao Watong, biglang naramdaman ni Surui na siya ay naging mas dalisay. Sa kusina, hinugasan ni Xu Jingxi ang mga pinggan na may namumula na mukha, habang nauliligalig, naghugas ng mangkok ng 12 beses na sunod-sunod nang hindi ito nahanap. Bumalik si Surui sa hotel at pumunta sa kwarto ni Li Yuran. Nalaman niyang pagkatapos ng nangyari kagabi. Medyo nagbago ang ugali ni Li Yuran. Ang mga pagbabago ay napakaliit, ngunit maligayang pagdating. Tila naging mas magaan ang kalooban ni Li Yuran sa pamamagitan ng pagkukusa sa pagkakataong ito. Tama, ito ay mabilis. Ito ay isang emosyonal na pagbabago na dapat maranasan ng mabuti. Sister Yuran, ginawa mo ba ang palm technique kahapon? Tanong ni Surui. Sa totoo lang. Sa paningin ni Wei Gongyan, kung ang palm technique ni Li Yuran ay nagmula sa Zhongyang Mountain, tiyak na makikita ito. Sa oras na iyon, matatawag na niya ang kay Li Yuran pagkakakilanlan. Ngunit hanggang sa huli, hindi hinulaan ni Wei Gongyan kung sino si Li Yuran. Naaalala pa rin ni Surui na noong minsang nakilala ng kabanata si Li Yuran. Ang palm technique na ginamit niya ay hindi katulad ng ngayon. At si Li Yuran sa oras na ito ay tila mas malakas kaysa dati. Isang buwan na ang nakararaan, malamang na hindi siya naging ganoon kadaling makitungo kay Wei Gongyan. Ito ay ilang buwan ng mabilis na pag-unlad. Alam ni Li Yuran ang pinakagustong itanong ni Surui. Tumiti siya at sinabing, pagkatapos maalis ang mga tanikala sa aking puso, lalalim ang aking pangunawa sa maraming bagay. Mapaglarong sinabi ni Li Zushen. Ang pangungusap ng guro. Maaari kong gawing mas madali ang pagsasalin, ibig sabihin, pagkatapos na makilala ka, biglang naliwanagan ang puso ni Master, maganda ang kalooban, at may pag-unlad sa lakas. Tapos na. Napangiti si Surui. Kaya mayroon akong napakalaking kredito. Hindi itinanggi ni Li Yuran ang mga salita ng disipulo at nagdagdag pa ng isang pangungusap na seryoso. Oo nga. Bago makilala si Surui, ang mentor at apprentice ni Li Yuran ay nasa isang estado ng pag-alagala. Namuhay sila sa pag-iisa sa buong taon at bumaba sa bundok. Hindi nila naiintindihan ang kaligtasan ng mga gawain ng tao. At ang mga taong tumulong sa kanila karaniwang. Sila ay nag-iimbot sa kagandahan ng master at ng apprentice, kaya sila ay nasa ilalim ng maraming presyon, at psikolohikal na sila ay palaging nasa isang estado ng pag-igting. Sa ganoong kaisipan, paano posible na mag-concentrate sa pagpapabuti ng iyong sariling lakas? Sa totoo lang, hindi isang taon o 2 taon na apektuhan si Li Yuran ng ganoong mentalidad. Sa nakalipas na ilang taon, unti-unting binago ni Zhong Yangshan ang kanyang panlasa at unti-unting nagbago ang estado ng pag-iisip ni Li Yuran. Ang ulap na ito ay palaging natatakpan ito. At lahat ng ito ay binago sa panimula pagkatapos makilala si Surui. Ate Yuran, Zushen, ihanda mo ang iyong sarili at sundan ko ang pagpunta ko sa MA. Sabi ni Surui. Pumunta kay MA. Nang marinig ito, talagang naguluhan si Li Zu. Hindi ba tayo pupunta sa Zhongyang Mountain? Tumawa si Surui. Mga bagay na maaaring gawin sa isang martilyo, hindi mo kailangang mag-ugoy ng sledgehammer ng ilang beses. Walang sinabi si Li Yuran, malayo ang kanyang mga mata at kalmado. Okay, sabay na tayo.